Bagyong Ramil papalapit na sa lupa sa Bicol Region. Signal number 3, posibleng itaas at kambal na lindol ni Yanig ang Ilocos Norte. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon para sa programa kung saan unang binabalita ang mga panibagong kaganapan sa panahon at kalamidad sa ating bansa. Hatid ng DOST, Pag-asa, PBOX at mga opisyal na ahensya ng gobyerno. At ngayong Biyernes, October 18, 2025, ating tutukan ang paparating na Bagyong Ramil na patuloy na lumalakas pa at papalapit na sa Bicol Region at ang kambal na lindol na yumanig sa Ilocos Norte kahapon ng hapon. Kaya manatiling nakatutok, huwag mag-skip dahil marami tayong mahalagang impormasyon na paalala para sa mga kaligtasan ng ating kababayan. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, patuloy na kumikilos papalapit sa Bicol Region ang sentro ng Tropical Depression Ramil na ngayon ay itinaas na ng Japan Meteorological Agency bilang isang tropical storm Ramil na may international name na Feng Shen. Ayon sa Pag-asa, inaasang maglalandfall ito sa probinsya ng Catanduanes ngayong araw ng tanghali at posibleng tumawid sa kabuuang Luzon mula Sabado hanggang Linggo. Sa ngayon, taglayan ng Bagyong Ramil ang lakas na hangin na 65 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 85 km per hour habang ito'y kumikilos pakanluran sa hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Maulan na panahon ang mararanasan sa lugar ng Bicol Region, Eastern Visayas at Southern Luzon, lalo na sa mga probinsya ng Catanduanes, Albay at Sorsogon. Habang papalapit sa kalupaan, posibleng maramdaman ng malalakas na hangin at ulan sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Signal number 3 ay posibleng itaas sa Bicol Region kung lalakas pa ito bilang isang severe tropical storm bago maglandfall. Kaya't narito ang mga lugar na posibleng maapektuhan: Metro Manila, Bicol Region, Visayas, Aurora, Nueva Ecija, Pampanga, Isabela, Cagayan, Quezon at Mindoro Provinces, pati na rin ang ilang bahagi ng Visayas gaya ng Cebu, Leyte, Samar at Negros. Ayon sa latest model, tatawirin ng bagyo ang Catanduanes patungong Southern Luzon, dadaan sa kabuuan ng Luzon at lalabas sa bahagi ng Subic Bay o Pangasinan pagsabit naman ng Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Kaya meron tayong expected rainfall 150 to 200 mm na dami ng ulan o buhos ng ulan sa lugar ng Cagayan Valley at Sierra Madre. Habang 50 to 100 mm naman na buhos ng ulan sa Metro Manila at Southern Luzon. Posibleng flash flood at landslide ang pangunahing banta ng Bagyong Ramil lalo na sa mga bundok at sa tibing ilog. Kaya paalala sa ating mga kababayang malapit sa ilog at sa mga tabi ng bulubundukin, patuloy tayong magmatsyag at maging maingat lalo na't patuloy ang pag-ulan, malambot na ang lupa at anumang oras, kunting pagyanig at dami ng ulan ay maaari itong magdulot ng flash flood. Kaya mga kababayan, kahit tropical storm pa lamang ang Bagyong Ramil, huwag po nating ipagsawalang bahala o baliwalain. Ang taglay nitong ulan ay sapat na para magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. Huwag hintayin ang huling sandali bago maghanda. Alamin na agad ang mga evacuation center sa inyong lugar at manatili ligtas ang inyong pamilya. Patuloy na laging dalhin ang inyong go bag o emergency kit anumang oras. Samantala sa ibang balita, kambal na lindol sa Ilocos Norte. Kahapon ng alas 4:30 niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Pagudpud, Ilocos Norte, kasunod ng isa pang magnitude 5.2 na aftershock sa ilang minuto matapos ang pagyanig ng tectonic in origin at may lalim na 10 kilometers. Naramdaman din ito sa Ilocos Sur at Cagayan, ngunit ayon sa PBOX, walang inaasahang pinsala o aftershocks. Kung mapapansin ninyo mga kababayan, nitong mga nakaraang araw ay sunod-sunod ang mga pagyanig sa iba't ibang panig ng bansa mula Mindanao, Visayas at ngayon naman sa Ilocos, bandang Luzon. Kaya mahalagang lagi nating suriin ang kaligtasan ng ating mga tahanan lalo na sa mga lumang gusali at mga ekstruktura. Kaya patuloy nating hinihikayat na patuloy na maging mapagmatsyag sa ating kapaligiran. Tarito ating weather summary analysis, epekto ng easterlies at habagat tail ends habang nakatuon ang atensyon sa bagyo. Huwag kalimutan, patuloy pa rin ang epekto ng easterlies sa silangang bahagi ng bansa. Kaya inaasahan pa rin ang mga
panandali ang pag-ulan sa Mindanao at Visayas, partikular sa hapon o gabi. At ayon sa ating temperatura, minimum na 24 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 7 at maximum 29 degrees Celsius na itala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang ating mainit na humid pa rin bago mag-ulan, kaya ingatan ang heat stress. Ganito talaga mga kababayan, mainit sa umaga at maulan naman sa bandang hapon. Pero sa mga susunod na araw, asahan na natin ang mas malamig na simoy ng hangin dahil papasok na rin ang amihan season sa huling bahagi ng Oktubre. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1, sa gitna ng bagyo at lindol, magandang paalala ito sa atin. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Mga kapatid, sa bawat unos ang ating hinaharap, literal man o spiritual, tandaan na sa Diyos tayo ay may matatag na sandigan. Kapit lang, dasal lang at sama-sama tayong babangon sa anumang unos ng buhay. At yan po ang ating ulat panahon ngayong araw ng Sabado, October 18, 2025. Maging mapanuri, manatiling alerto at ugaling i-verify muna ang mga balita bago mag-share. Ito ang Pilipinas weather ngayon na patuloy na nagpapasalamat, walang sawang pagtangkilik dito sa ating channel. Please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Ito ang Pilipinas weather ngayon na nagpapaalala, maging handa, maging ligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat.